Iba talagang style nitong si Pangulong Marcos Jr. or PBBM. Alam niyo kung bakit ko sinasabing ibang style? Imposible kasi hindi alam ng Pangulo at alam ng Malacanang na lalo pang naghahati-hati ang mga Pilipino dahil sa iba-ibang interes. O pero nangungunang interes ay yung magkampihan at mag-ambisyon ang mga kaalyado sa iba't ibang posisyon sa pamahalaan. Kasi kaya ko sinasabing iba, hindi naman tayo nagmamagaling. Pero dapat ang isang Pangulo, yan ang mahigpit na iniiwasan na ang mga Pilipino ay magkahati-hati dahil anumang bansa o anumang organization, pag naghahati-hati ang mga tao, hindi nagtatagumpay o kung magtatagumpay man, masyadong mabagal sa mga lahat ng galaw ng gobyerno dahil nag-iingay yung mga kalaban o hindi talaga solid ang taga-suporta. Ganun eh. Alam niyo, sa tagal na po nating nakatutok sa politika sa ating bansa at sistema ng gobyerno. Yung ulit ko, sa ibang bansa, kaya nagtatagumpay ang kanilang presidente, prime minister, o kung ano man sistema ng kanilang gobyerno. Kasi majority ng mga tao, o halos lahat, sila'y nagkakaisang suportahan ang kanilang gobyerno. After election, sinusuportahan nila kung sino ang nanalo. Dito po sa atin, sa umpisa lang nagkakasundo, pero pagkatapos ng eleksyon at hindi nakuha nung ilang sektor ang papabor sa kanila, nagiging ang dating oposisyon. Pero hindi sila oposisyong lehitimo, oposisyon dahil hindi napagbigyan ng posisyon o pabor sa kanila. Yun yung interest na hindi maganda. At kahit ganun ang sistema, obligasyon din po ng gobyernong pag-isahin ang bansa. So ang kailangan ay yung mahigpit na pagpapatupad ng batas. At kailangan matapang din ang presidente na hindi naman matapang para katakutan. Kung hindi, kasi pag may tapang, may galit, may matapang na liderato, mayroong takot ang mga tao at mga kalaban sa politika ang magdalawang isip na mamersonal at manira. Kaya ko ito binabanggit. Mula po nang humiwalay ang mga Duterte sa administrasyong Marcos, talagang grabe ho ang paninira ng mga anti-Marcos, supporters, vloggers, politiko at kung ano ng sektor na kanilang kaalyado. Masyado nang naimpluwensyahan sila ng mga impluwensyang grupo na nanlilinlang na masama ang gobyerno. Masamang liderato itong ginagawa ni Pangulong Marcos sa kanilang tingin at yun ang naipakalat nila, na-establish nila sa kanilang supporters. Hindi kasi na-counter Dahil naglaylo o pangimingimi, naging mabagal, halos walang reaksyon ng gobyerno under President Marcos para itama yung maling sistema at maling pang-iimpluwensya sa tao. Lagi na lang ang pinapairal parte ng demokrasya yan, hindi naman totoo yan. Alam niyo yung sinasabi niyo hindi totoo, pinapaniwalaan ng iba. Habang sinasabi ng gobyerno na hindi totoo ang mga batiko sa kanila, yung mga tao naman naniniwala doon sa nagsasabing totoo. Dahil nga ay nalilinlang. Epekto yan ng kahirapan na rin. Kasi sasabihin ng mga propagandista ng anti-Marcos, kaya kayo mahirap, kasalanan ni Marcos. Kaya kayo mahirap, kaya tayo ganito dahil mahina itong Marcos administration. Ganyan Tapos sinabi pa nilang, kaya walang mangyari sa ating bansa kasi bangag ang Pangulo. Ganyan ang mga diskarte nila. Pero paulit-ulit na ginawa yan, taon na ang pinag-uusapan. Hindi naman po naliwanagan at hindi naman ipinaglaban ng Pangulong Marcos at ng kanyang mga tauhan na-establish sa taong bayan, hindi totoo yun, huwag kayong maniwala, hindi ganyan. Mas maraming naniwalang ganun ang Pangulo kasi na-impluensya na ng maingay na mga anti-Marcos.
Kasi hindi nga kinunter, pinabayaan, dinaan sa malambot ang Pangulo hindi nagsasalita, hindi nagagalit, hindi nilalabanan, at sabi lang, ay hindi totoo yan. Alam nyo, napakahinang depensa ng hindi totoo. Kailangan may pagpapatunay kasi. Sa totoo lang, observation ko lang po ito at opinion. Kasi maraming tatanong, bakit ba kahit anong ginagawa ng Pangulo binabanatan? Bakit ba kahit anong ginagawa ng Pangulong Marcos ay bumababa ang survey at trust rating? Diba? Approval at trust rating. Kasi nga ganun. Na-establish na ng anti-Marcos na mahina, masama, walang kwenta itong gobyernong ito. Napaniwala ng mga anti-Marcos sa kanilang mga supporters at na-establish na yun nga. Kasi nga hindi sumagot, hindi lumaban, walang tapang ang Marcos administration. Kinonsinti nila, pinabayaan nila. Pinabayaan nilang ang tao ang mag-decide kung maniniwala o hindi. Ay dahil sa hirap ng buhay, dahil sa naramdaman ng kalagayan, mas naniwala yung masang Pilipino doon sa nanlilin lang na mahina, walang kwenta itong gobyernong ito. Wala kasing nag-counter eh. Kahit nga libelo na, kahit nga cyber libel na ang dating, personal na ang ginawa laban sa Pangulo, wala man lang nag-file ng kaso. Puro investigasyon. Wala. Walang naipakulong sa mga below the belt na paninira. Yung below the belt na paninira, yan ay nakahatak sa masang Pilipino. Kasi nga ang tingin nila, mahina nga itong gobyernong ito. Kahit binabastos na, hindi nakapagpakulong, hindi nakapag-file ng kaso. Ganon po ang aking opinion at observation. Huwag kayong magagalit, Marcos loyalists, Marcos supporters. Real talk lang ito. Yan ang totoo. Sa madaming tanong, bakit laging sinisiraan, binabanatan ng Pangulo? Kasi pinabayaan niya. Nanahimik siya. Binaliwala niya ang mga batiko sa kanya. Wala namang ibang pwedeng makapagtanggol sa kanya kung hindi ang kanyang sarili dahil siya ay pinersonal. Sinabi ba namang mahinang Pangulo, bangag na Pangulo, o yung tao ay naniwala? Dapat ang Pangulo mismo magkukorek nun. At yung kanyang mga tauhang seryoso kung paano i-correct. Kaakibat ng pagpapatupad ng batas laban sa personal na atake, laban sa libelous na pag-atake, hindi yan constructive criticism ang galing ang dating eh. Talagang siya personal. So, pangkalahatan, sa aking personal opinion, si Pangulong Marcos din ang may kasalanan. Bakit siya binugbog? Bakit siya nilait-lait? At bakit kahit anong gawin, kulang ang dating niya sa mamamayan? Dahil nga, sumobra yung kanyang pagpapalampas ng mga personal na issue na siya ang binabanatan at ang epekto ay sa kanyang liderato at sa mamamayang Pilipino. Kaya patuloy na hati-hati tayo.